Hello guys, good morning. Good morning everyone. Welcome to my vlog again guys. So, nandito tayo ngayon sa bahay bago kasi hindi pa tayo nakakaalis. At mamaya ay papasok na tayo ng trabaho. Tapos bago tayo pumasok ng trabaho ay magbibigay muna tayo ng magandang advice doon sa mga kabataan na gustong mag-abroad. So, ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang outside view kasi ano tayo, alas 7 ng umaga, masyado pang maambon sa labas. So, napakaambon guys, very foggy morning. As you can see. At yan ang araw, si Haring Araw nandyan, kaya lang natatabunan ng makapal na ambon. So, magkape muna tayo guys. Gagawa lang muna ako ng kape saglit. Gagawa lang ako ng kape. So, gagawa lang muna ako ng kape. Tapos, saka na tayo magkwentuhan. So, yun nga pala guys, ang gusto ko kasing ibigay na advice doon sa mga gustong mag-abroad, lalo na doon sa mga bata. Kasi alam mo ang mga kabataan kasi, magmula 18 years old hanggang minsan 30 years old. Minsan ano pa talaga sila, kumbaga hindi pa sila ganun ka tibay sa buhay para ready na sila sa mabuhay sa abroad. Kasi alam nyo guys, may mga Pilipina naman kasi talaga na hindi ganun kalakas loob na humarap sa mga sa mga puti. Kasi alam mo ang mga puti kasi, karamihan kasi sa mga puti, lalo na dito sa Europe, sa Japan, saka sa Amerika. Ayaw kasi nila sa mga masyadong mahiyain. Oo, masyadong mahiyain, saka masyadong matampuhin. Ayan. Kasi sila, sanay sila na yung baga magkwentuhan kayo, na hindi kailangang alam mo yun, yung hindi kailangang mapikon, ganun. So, minsan may oras din kasi na ako, halimbawa minsan mayroong mga time na napapag-usapan na medyo napipikon ako, lalo na kung pinag-usapan tungkol sa atin sa Pilipinas, yung bakit ganyan sa atin, ang liit ng sweldo, ganyan-ganyan, at saka bakit hindi tayo on time, bakit ang mga Pilipino hindi on time. Hindi naman lahat, no? Pero karamihan is hindi on time. So, hindi yan pwede dito sa abroad. Dapat dito sa abroad, pag sinabi mo mag-start ka sa trabaho ng alas 7, dapat doon ka na ng 6:45. Kasi, minsan nagmi-meeting pa yan sila, nagmi-meeting pa bago mag-start ang trabaho. Sasabihin, explain ng supervisor kung anong mga kailangan gawin. So, kaya dapat on time talaga kayo. Kasi, sa edad kong ito, 50 plus na ako is, kumbaga, sa dami-dami ng aming sa buhay, experience sa buhay, sa trabaho. Sa akin, kasi trabahador kami, hindi kami office girl, hindi kami degree holder. So, sa akin is isama na natin na rin yung mga professional natin sa Pilipinas. Alam nyo guys, ang mga puti kasi dapat magaling kayo sa kanila makipag-usap. At ang katapat doon is dapat masipag ka talaga. Masipag at concentration. Concentrate sa trabaho at on time. So, yun ang katapat. Pag nagawa mong yan, masipag ka, matyaga ka, at understanding ka, dagdagan mo pa ng mapagkumbaba, on time, at yan, makakasundo mo yung mga puti. So, siyempre may mga puti naman talaga na medyo sumusubra sila. So, ikaw na bahala doon. Idaan mo na lang sila sa magandang
ugali, palabati ka, palangiti ka, yan. So, matatalo mo na sila. Kung palangiti ka at tuloy lang ang kasipagan mo sa trabaho. Pag masipag ka talaga is hahanga at hanga sila sa iyo. So, yan. So, ito na ang kape natin, guys. So, ating so, yan. Yung araw kasi nakakatapat kasi tayo sa bintana. So, yan ang aking mabigay na payo na kailangang matibay ang inyong loob sa abroad. Kasi kailangan talaga, guys, na malakas ang loob ninyo para maabot ang inyong pangarap. Oo, ganun ang ginawa ko. Nung una, siyempre malungkot tayo dahil siyempre hinahanap natin ang Pilipinas, ng kaibigan natin, lalo na ating magulang at mga kapatid. Pero kasi kung yun lagi ang isipin natin, hindi tayo makamove on. So dapat talaga na dire-diretso lang ang ating plano. Kung nasa abroad tayo, do your best. Magpakasipag ka, magpakatibay ka. Kahit ano pa dyan, minsan may mga kaibigan dyan na minsan makasundo mo, minsan may mga kaibigan talaga na hindi mo rin sila makasundo. So, ganun talaga, ikaw na lang ang gumawa ng paraan kung sino yung alam mong positive sa buhay mo at positive ka sa kanila. Kasi dapat bigayan yun eh. Dapat positive sila sa'yo at positive ka din sa kanila. Dapat talagang swak kayong grupo. Kasi kung hindi, alam mo na. So, ikaw na lang ang bahala doon kung anong magiging desisyon mo. Pero kailangan ang paligid mo at ikaw rin positive ka din para maabot mo yung pangarap mo, para magawa mo yung trabaho mo na maayos. So, yun yung maibigay kong payo doon sa mga kabataan. At kung may bala kayong mag-abroad, ngayon pa lang, kumuha na kayo ng passport. Huwag yung kung gusto niyo mag-apply sa abroad sa August or September, ngayon pa lang ilakad nyo na yung passport nyo para ready na kayo. Kasi dapat talaga lahat maaga ka sa mga papeles mo. Yan. Kaya ako nung nag-abroad ako, hindi ako masyadong nahirapan lang ako sa pera kasi walang pamasahe. Doon talaga ako nahirapan. So, pero noong yung mga papeles ko, ang inano ko is mga passport, para sa passport ko, matagal-tagal dahil yung aking birth certificate is na tagalan doon sa Antique. Dahil nga sa aking, wala akong ano ba to tawag dito? Yung baptismal ko, oo, tama. Yun yung nilakad pa ni nanay. So, naabutan pa yun bago yun na ilakad is siguro mahigit 2 weeks pa. Kasi pumunta pa sila ng Antique from Aklan. So, kaya ngayon guys, ang mga papilis na mga anak ninyo, lagi nyong itabi. Yung mga baptismal at lahat, mga card, mga 1 month 37. Itabi nyo lahat ang mga yan. Kasi alam nyo, importante yan pag kayo'y nag-abroad. At halimbawa, hindi natin alam, baka isa sa mga kamag-anak natin biglang gumanda ang buhay at lahat pwede tayo mag-tourist sa kanila sa abroad. So, ready ka na sa papilis. Kailangan may passport ka na. Kailangan bata pa, kuhanan na ninyo yan ng passport. Kasi, ang passport, anytime pwede kang mag-abroad. Yun yung, yun yung dapat inaano ninyo inuuna. So, at kung kayo naman, mga bata, at nasa abroad kayo, at pag alam nyong nalulungkot kayo, huwag kayong sumbong ng maliliit na bagay. Kasi, pag nagbigay ang mga relatives ninyo ng payo, minsan hindi naaayon doon sa sitwasyon mo. So, mag-ingat na lang kayo sa inyong bibitawang mga halimbawa, yung magsusumbong kayo dahil ganyan. So, mas maganda kung hindi lahat ipapaalam nyo sa mga maliliit na bagay, wag na ninyong ipaalam. Kasi, minsan nagbibigay sila ng payo na mas lalo kang malulungkot at mapanghinaan ka ng loob. So, instead na dire-diretso ka doon sa mga pangarap mo is
magbabago pa yung isip mo dahil sa mga maling maling advice nila. So, ang akin lang is kailangan malakas ang loob mo, hindi ka mahiyain, hindi ka iyakin. So, para alam mo yung mga dapat mong gawin kung nasa abroad ka na. Saka sa abroad guys, walang kamag-anak na lagi kang tutulungan at wala rin kaibigan na laging nandyan sa iyo kasi lahat yan ay kanya-kanyang sikap. Lahat tayo ay may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang kailangan nating tapusin, kailangan nating lalong-lalo na yung trabaho natin. So, hindi natin pwedeng laging asahan ang ating mga kaibigan at kapatid or kung sino mang kamag-anak natin sa abroad. Kasi katulad nga ng sinabi ko, kanya-kanya tayong sikap at trabaho para maitawid natin ang ating pang-araw-araw na buhay. So ang mga kabataan naman na gustong mag-abroad, wag kayong masyadong matampuhin at wag kayong masyadong huwag kayong magpadala doon sa lungkot ninyo. Kasi natural naman yan pag nasa abroad ka, siyempre ibang lugar, ibang bahay. So mag-concentrate ka na lang doon sa trabaho muna kung paano mo magawa ng maayos kasi 8 hours lang naman yan eh. Or kung kasambahay ka naman, di maaga pa lang almusal ka na, mag-toothbrush ka na, ganyan. Ayos-ayos ka na para magawa mo yung trabaho mo ng maayos. At habang naglilinis ka, nagluluto ka, mag-music ka para hindi ka makapag-isip ng lungkot sa Pilipinas. So, ganun man ginagawa ko habang naglilinis ako or nagluluto ako, naghiwa ako, nagmu-music ako or pinapaandar ko yung aking YouTube at nanonood ako ng mga paborito nating artista. Yan, kaya nila Kim Chu, yan sila Ann, Vice Ganda. At saka lalo na yung pinapanood ko ngayon si Diwata kasi hangang-hanga ako sa kanyang tagumpay at sa kanyang paglaban sa buhay. Napakaswerte ng taong yun. Bigla siyang nakilala sa sa buong Pilipinas at buong mundo ngayon. Kasi alam mo guys, sa totoo lang, mas natutuwa ako kung nakikita natin na ang Pilipino mismo ang inuuna natin. Kumbaga, sinusuportahan natin. Kasi, alam mo, dapat ang uunlad, Pilipinas muna, bago ang ibang bansa. So, hindi naman tayo naninira sa ibang bansa kasi tayong mga Pilipino nasa ibang bansa tayo kasi para magtrabaho, para umunlad ang buhay natin. Dahil, hindi nga lahat kaya ng Pilipinas na mabigyan tayo ng trabaho. So, kaming mga nauna dito sa abroad, ako 24 years na ako dito sa Europe. Pero ang 24 years na yan, guys, maniwala kayo, bugbugan yan. Sa totoo lang, bugbugan, tiyaga, grabe. So, ang pinakamagandang experience ko is, in total of 12 years ako sa McDonald's. So, yun yung pinakamagandang experience ko. Kasi, grabe, 1 year, mahigit ako na-assign lang ako sa cashier. Grabe. Oo, talagang sobrang ko yung 1 year mahigit na yun na talagang sa cashier lang akong na-assign. Grabe na. Pero dahil sa anak ko, ay nag-resign ako. So, pero medyo nang hinayang din ako. Sana nagstay muna ako kahit inano ko muna ng 3 years. Ginawa ko muna sanang 3 years. Nasa cashier lang talaga ako. So, kung minsan na-assign din ako sa French fries, minsan naman sa drive, minsan naman sa sa drinks, pero saglit lang. Mga half hour lang, tapos cashier na naman. So, napakagandang experience na yun. Kaya lang, napagod naman ang bunganga ko kasi walang katapusan yung tao. Pero mo 8 hours. Sige, kausap ka ng tao. Grabe, minsan, pagod rin pala yung bunganga natin sa salita. Kagaya ng mga nasa call center, di ba? Salita sila ng salita. Tapos, minsan, siyempre, natural, nagkakamali din ako. Minsan, nagrereklamo yung customer kasi mali yung na-click kung price. Tapos sabi ko, ganun, ngiti na lang ako. Tapos sabi ko, sorry, ganun na lang. Tapos, pag ngumiti ako, ngumingiti na din yung mga kasamahan ko. So, imbis yung inis nila, natatakpan tuloy ng
ngiti nila kasi nginingitian ko. Mabuti na lang tayo mga Pilipino, parang plastic ang dating natin kasi palang ngiti tayo, pero hindi man tayo plastic. Talagang tunay na ganun tayo. Yung madali tayong ngumiti, tapos madali rin tayo magalit, madali rin tayo magtampo. Natural naman. Kasi yan talaga yung ano natin eh. Yung, kumbaga yan yung ating yung dugo natin. So, madali rin tayong magalit, madali tayong umiyak, madali tayong magtampo, pero madali rin tayong magpatawad. So, nasa atin na lahat. Mapagpatawad, mapagmahal, ayan. So, pero matapang din tayo, siyempre. Kung kailangan, dapat matapang tayo. Para, siyempre, anong talaga, di ba? Kung inaapi tayo, dapat din tayong magpakita ng ipagtanggol natin yung sarili natin dahil yan ay ibig sabihin human right. So, yun guys, kagaya nga ng sinasabi ko, na ang lahat ng gustong mag-abroad, lahat ng mga papers nyo ngayon, i-prepare nyo na para kayo ay tuloy-tuloy ang inyong pag-abroad at hindi kayo maaantala ng mahabang oras. Kasi lalo na sa atin sa Pilipinas, di ba, matraffic. So, kailangan mag-online kayo, magtiyaga kayo sa online, mag-apply. Marami dyan sa POAA, magtiyaga lang kayo mag-apply, mag-research kayo. At yung mga gusto naman mag-chat, kasi yung mga nagbe-message sa akin na mga gustong mag-asawa ng AFAM, dyan sa asiadating.com, dyan kayo mag-try kayo dyan mag-chat. Mag-ingat lang din kayo kasi hindi naman lahat ng mga puti na mga ka-chat ninyo is mababait. Yung mga yan is, alam nyo na, may mga ibang balak din yan na hindi natin alam. So mag-ingat kayo, kilalanin ninyo, alam niyo yung the best para sigurado kayo. Pag mayroon kayong apam na gusto mapangasawa, kausapin niyo yung kapatid niya, kausapin niyo yung magulang niya, at kausapin niyo rin yung ibang mga kaibigan niya. Kasi doon mo makilala na ibig sabihin mabuti siyang tao. Number 1 yan. Kilalanin niyo yung kanilang mga kapatid at magulang. Para sure kayo na mabait yung mga yan. Kaya ako noon, nung nakilala ko itong papa ng anak ko, siguro mga 2 weeks pa lang kami. Tinanong ko siya, sabi ko, saan yung mama mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, andun, sabi ganun. Sabi niya, gusto mo makita yung mama ko? Sabi niya, oo. Kasi nung nakilala ko siya, yung papa ng anak ko, nitong isa, 52 years old na. Tapos ako naman noon, 41. Oo, kasi 50 plus na ako ngayon eh. So, nung nakilala ko siya, sa internet ko din siya nakilala eh. 50 tong edad niya, tapos ako 41. So, mabuti na lang naisip ko na tanungin ko yung magulang niya. Pero kahit naman nakilala ko yung magulang niya, may pagkaano din ang ugali nito. May pagka din. Alam nyo na, ibig ko sabihin may pagka. Masungit kasi diabetes. Diabetes siya. So, tapos minsan din siyang na-divorce, meron siyang 2 anak. Pero yung mga 2 niyang anak, nakita ko, mabait, lalo na yung panganay mabait. Tsaka yung bunso din mabait. Sayang lang wala siyang masyadong oras para sa papa niya na pumunta. Kasi may 2 anak din yun eh. Kasi siyempre mas maganda sana kung makita mo yung mga anak ng asawa mo sa una na nagsama-sama. Minsan na din, siguro mga 3 times na din kaming nagsama-sama sa mga gathering doon sa family nila. Tapos, kain kami, ayan. Sama-sama kaming kumain. Tapos hanggang sa, ayun, pinanganak ko itong bunso ko. So, meron siyang step brother. Half brother pala tawag doon. Half brother na 2 Austrian at isang half brother na half Pinoy at Austrian. So, yun guys. Yun lang ang maipayo ko na magiging malakas ang loob ninyo kung gusto ninyong mag-abroad at tuloy-tuloy lang ang inyong ang inyong pagsisikap. Wag kayong magpadala dun sa lungkot at saka sa homesick. Kung umiyak kayo, okay lang umiyak. Ganyan naman kasi ako pag may oras talaga na halimbawa nalulungkot ako. Siyempre natural, natin yung ating mga kamag-anak, hindi talaga yan completely maalis. Talagang natin yan. Kumbaga,
hindi na yan maalis sa buhay natin. Kahit sa abroad ka, kahit 24 years na ako dito, minsan-minsan talagang na, siyempre namimiss ko mga magulang ko, mga kapatid ko, mga auntie ko, lahat, mga kamag-anak, at saka siyempre, ang mga pagkain natin, di ba guys? Ang sarap-sarap na yung pagkain natin sa Pilipinas. So, yan ang hindi makakapagtalo. Kahit saang bansa ka, kahit saan ka tumira, ang pagkain pa rin natin sa Pilipinas, ang hindi ko naipagpalit kahit saan. Maniwala ka. Kasi, number 1 sa akin talaga is tinulang bangus, pritong bangus, ginataang tilapia. Ayan, ay nako, sabi ko sa'yo. Hindi ko yan. Guys, maniwala kayo. Kahit kumain na ako doon, kahit kumain na ako doon sa Italy, kumain na ako doon sa Manchester, kumain na kami doon sa ilang beses sa Croatia, sa Italy, saka sa Slovenia, dito sa Hungary, saka sa Slovakia. Alam nyo guys, grabe ang pagkain natin. Mas masarap talaga. Kasi siguro dahil siyempre doon tayo pinanganak, 'di ba? Siyempre kung saan tayo pinanganak, yun din ang ating nakasanayan. Pero ako talaga kahit matagal na ako dito sa abroad, ang pagkain pa rin natin ang panalo. Hindi ko pa rin yan maipagpapalit. Kahit bigyan mo pa ako ngayon ng $50,000 or €50,000, sabi ko sa iyo, hindi ko pa rin yan ipagpapalit yung pagkain natin. Pipiliin ko pa rin yung pagkain natin at ang ating mga street foods kung saan sumikat si Diwata Paris Overload. Oo. Grabe guys. Alam mo, sobrang, parang ako din, parang umaani din ako ng swerte kasi maswerte si Diwata eh. Kaya nga, di ba napansin niyo nung kailan yun pinost ko? Kasi talagang natuwa din ako sa swerte niya. So yun guys, sana makapulot ng aral itong ang aking naikwento sa inyo at magkwentuhan pa tayo the next kapag mayroon tayong oras na pagkwentuhan tayo ng tungkol sa ating mga payo sa buhay, lalo na sa mga gusto mag-abroad. At kung gusto nyo ring manirahan dito sa Europe, ang the best is maghanap kayo ng trabaho. Kasi mas madali ma-process ang inyong papers kung mayroon kayong trabaho dito. Ang uso na trabaho dito is mga nurse, yan yung mga nursing dito natin, pero yung mga yan is 1980s pa nandito kasi napakaswerte nila na kinuha sila ng gobyerno. So, ngayon kasi ang alam ko, pag gusto niyo magtrabaho dito bilang nurse, kailangan pa kayo mag-aral ng 2 years na German. At meron namang uso ngayon through agency. So, itry lang ninyo sa manpower at saka sa Trinkbalder, personal. Itry lang ninyo sa over agency kasi yan ang uso ngayon mga agency. So, malay nyo makapasok kayo. So, marami dito nagwa-wanted, mga dishwasher, mga, sa mga factory, yan. Tsaka guys, dito rin, mas maganda kung marunong kayo, kung mayroon kayong driver license. Importante din ang driver license. Yan, number 1, dapat mayroon kayong driver license kung gusto nyong magtrabaho sa Europe. Kasi mas madali kayong makakuha ng trabaho kung marunong kayong mag-drive. Kasi yun ang gusto nila. At karamihan kasi dito, may mga company dito na kapag pumasok ka, malalayo sila sa bus station at saka sa train station. So, kailangan meron kang driver license. Yan ang pinaka-importante. Kung meron kang driver license, mas maganda, mas madali kang makapasok sa trabaho. So, yan ang unahin ninyo. Kailangan unahin ninyo ang driver license. At saka kasi, mas mura ang mag-aral ng driver license sa atin compare dito sa abroad. Kung dito pa kayo mag-aaral ng driver license, gagastos pa kayo ng $2,000 to $3,000. So, mas maganda dyan sa Pilipinas kasi mas matipid, marami kang matipid na pera kung dyan ka mag-aaral ng driver license. So, yun lang guys. Sana ay kapulutan ito ng maraming good advice at sana magiging malakas ang loob natin, palaban tayo sa buhay in a positive way. Basta wag lang tayo magmura, wag lang tayo magdabog, wag lang tayo mag-irap ng mata, at wag lang tayo mag-underestimate ng tao. Kahit ano pang itsura niyan, wag niyong kalimutan,
wag nating maliitin ang ating mga kapwa-tao. Kasi guys, lahat tayo pare-pareho yan. God bless sa ating lahat. Ingat kayo guys. Bye-bye.